Wala na siya rito sa libingang ito dahil siya ay muling nagbangon mula sa mga patay. Okay? Yan po ang buong katotohanan tungkol sa Panginoong Heso Kristo. He defeated death once for all time nung siya po ay nagbangong muli, no? Mula sa mga patay. Ang isa po sa pinaka-paborito kong eksena sa The Passion of the Christ ay yung siya po ay nagbangon sa mga patay. Ito po yung huling eksena. Siya ay nagbangon, lumakad, no? At pinapakita po nito ang pag-asa sa bawat mananampalataya na tayo po ay lagi pong may blessed hope dahil kay Jesus Christ. Na tayo po bagaman dumadaan sa mga certain trials, certain things, pero alam po ba ninyo ang Diyos hindi nagbibigay ng trials, no? Nangyayari ang mga bagay, sometimes nangyayari ay na pag nandyan na po siya, parang minsan we tend to question his will, bakit nangyari yun, ba't ganun, pero kailanman wag natin sanang questionin yung kanyang kapangyarihan sapagkat all-knowing ang Diyos, no? Jesus is all-knowing, no? Hindi ko po alam sinong dumadaan ngayon sa situation, sa isang bagsak na abang kalagayan ngayon at merong pinagdaraanan sa buhay. Lahat tayo dumadaan po. Whether health issues, financial problems, whether problema sa family, no, I'm not sure kung ano yung pinagdadaanan nyo, no, but isa lang po ang alam ko, lahat ng tao may pinagdadaanan sa ibabaw ng mundong ito. Pero isa lang din po ang isang katotohanan na alam ko, Jesus Christ is in control. Hindi natin mapapasobalian ang katotohanan na yan. Nagbangon siya sa mga patay upang ipakita, no, that as believers of the Lord, tayo rin ay nahugasan na sa ating mga kasalanan. Pinaka-importante po, mahugasan lahat ng kasalanan mo, or should I say, ito lang po, matanggal ang sin nature. Okay? Sin nature po, namana po kay Adan at kay Eva. At ang ending niyan ay kamatayan. Pero nung nakay Christ na po tayo, nagkaroon tayo ng buhay, buhay na walang hanggan. Na kailanman, hindi po maaagaw ng dyablo sa atin. Sapagkat ang may hawak ng kaligtasan natin at ang buhay na walang hanggan natin ay si Heso Kristo. If Jesus is the center of your life, if Jesus is the Lord of your life, meron akong good news sa iyo. Magkakaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Marami pong pinagdadaanan sa mundo, yes, pero hindi po napapalitan ng temporary situation na yan ang kalagayan natin, ang katotohanan natin na tayo, we belong to Jesus. And if we belong to Jesus, no, we have a terrific, kind, amazing life here on earth. Okay? Dumadaan man tayo sa kung ano paman sapagkat hindi nagbabago ang Panginoong tinanggap natin. The same yesterday, today, and forever. Lagi po sana natin yan na isa sa puso at isa sa buhay. Every day, alam natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Every day, alam natin na mabubuhay tayo ng mahaba para tayo po ay mag-share ng kanyang biyaya sa ibang mga tao. Tayo ang kanyang ambassadors at tayo expectin natin na tayo ang kanyang gagamitin para maiparating ang ebanghelyo, ang walang kupas at walang hanggang mensahe ng ebanghelyo sa ibang mga tao, especially sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus. Gusto ng Panginoon, if ever, lahat makakilala sa Kanya. Kaya nung mabuksan ang kanyang libingan at natagpo ang walang laman ng libingan, ang laman ng libingan ay nasa mga puso ng bawat isa sa atin ngayon. Naghaharit na bubuhay magpakailanman. At dahil nasa atin ang kalakasan ng Panginoong Jesucristo, sabi ng Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. We can do it. We can do it. Hindi dahil kaya natin, hindi dahil sa kakayanan natin, kundi dahil kay Jesucristo na nasa sa atin. We are being empowered by His grace, His power, His love, and His abundant love sa ating lahat. Yan po ang buong katotohanan sa atin pong katayuan, kalagayan, sa ating new creation na kalagayan. May bago na po tayong kalagayan, may bago na po tayong nature, at naway yakapin natin ang nature na yan
Nature na nagpapakita kung sino tayo sa Panginoon. Nature na kahit ano pa nang mangyari, alam natin kay Kristo tayo ay lagi nagniningning, nagshashine, nagbibigay din ng pag-asa sa ibang mga tao. Ginagamit tayo para palakasin ang loob ng ibang tao. No? Yes, tayo humihina rin po. Nangyayari po yan. Maraming kadahilanan. But you know what? Kahit na ano pa man po yan, alam natin kay Jesus, lagi po tayong protektado. Sapagkat ang Panginoon ang siyang nagpro-protect, gumagabay sa atin. God bless sa ating lahat.